Samantala, ito po yung pag-uusapan natin, Sara Duterte, Bato de la Rosa, Bongo at tatlong general. Nasa listahan po ng ICC. Okay? Nasa listahan ng ICC na co-accused ng dating Pangulong Duterte sa crime against humanity. Wow, bigat nito. Abay, hindi biro yan Vice President Sara Duterte, Bato, Bongo at tatlong general. So, pwede silang maaresto, pwede silang arestuhin anytime pagka lumabas ang mga warrant of arrest. Okay? Inamin po ito ni Vice President Sara Duterte Malamang kaya ito siguro dahilan kaya bigla siyang umuwi rito. Di ba? Halos isang buwan siya doon sa Netherlands. At tuwi daw siyang makikita ni dating Pangulong Duterte na sabi, ba't ka na dito? Umuwi ka ng Pilipinas. At bandang huli pala, nung dati nakakapag-usap siya ni dating Pangulong Duterte, hindi pala parang naging maloob ng una, bandang huli hinigpitan na. At ang mga huling mga pag-uusap, inire-record na raw po ng ICC yung pag-uusap ng dating Pangulo at saka si Sara. O, ibig sabihin yan, nagdududa na sa kanya. Dahil nga siya pala ay kasama sa listahan na kasama sa kinasuhan crime against humanity. Ang kaibahan lang sa ICC, hindi pag ikaw ay kasama doon, kung walang warrant of arrest, hindi ka basta-basta huhulihin. At hindi pinagsasabay-sabay yung mga warrant of arrest. Ayun, so, hirap na sinisipon So, ang lumalabas, kung kailan po ilalabas din ng ICC, yung mga warrant of arrest, saka sila pwedeng hulihin. At kung anong ginawa sa paghuli kay Duterte, ayun din ang gagawin sa kanila. Ayan po. Ito may pag-amin dito. May salitang Visayas lang pero at least mayroon naman kayo maintindihan kahit papaano dito sa report na ito. Kasi umamin na sa ambush interview ng media ng mga mamahayag dyan sa Cebu. Kasi nasa Cebu pala kahapon si Sara Duterte. Ay umamin siya dito. PNP officials. Yes sir, oo. Naako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko kay pag-abot nako dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila bago ako. Diyan po sa interview na yan, sa wikang Bisaya po, ang sinasabi po dyan ni Sara Duterte, nung daw pong unang dating niya doon, nakakadalaw daw po siya araw-araw. Pwede daw, araw-araw siyang pumunta doon kay Digong. Pero nung tumagal daw, ay hindi na daw pwede. Tapos, dumalo man daw siya, nire-record daw po, meron pong bantay doon. Actually, nabanggit niya yan sa isa niyang interview na nandun pa siya sa dahig, sinabi niya na meron pong kumbaga hindi kayo pwedeng mag-usap ng patungkol sa kaso. Yung abogado lang ang pwedeng kumausap ng patungkol sa kaso ni Digong, yung si Kaufman. Pero si Sara, nabanggit nga niya na meron nga mga taong nakabantay sa kanila doon, English lang yata ang pwede nilang gamitin na salita. Tapos nire-record nga daw po o naka-record, merong parang nakatutok sa kanila na baka camera, 'di ba? Pero yan po ay para po sa para po sa protection 'yan ng ICC. Para sa kumbaga garantiya na itong si Sara Duterte kumbaga hindi itatakas ang kanyang ama. Yun po yung parang nakita ko doon sa isang comment na parang alam kung ano yung nangyayari doon sa ICC at nasabi nga na
lahat ng dumadalaw sa ICC ay nire-record. So hindi dahil sa si Sara Duterte ay nandoon sa listahan ng mga huhulihin. Actually, ang sinasabi nga po na susunod na huhulihin na ng ICC ay si Bato de la Rosa. Matunog na yan itong mga nakaraang araw at sinabi nga ni Attorney Cristina Conti na importante talaga na mahuli si Bato at may partisipasyon kasi ito sa Oplan Tokhang o sa EJK dahil nga siya ang PNP chief noong mga panahon na pinapatupad ni Digong ang EJK. 'Di ba? O yung Oplan Tokhang o yung paglaban sa illegal na pulburon. 'Di ba? Kaya po kumbaga etong nangyayari na ito na ginagawa ng ni Sara Duterte, 'di ba? Niisip ko baka etong si Sara Duterte hindi na bumalik ng dahig, 'di ba? Baka kasi andun ang pangalan niya sa warrant of arrest na mga nakasuhan na posibleng sa mga darating na araw kapag napagdesisyonan na o natapos na ang investigasyon ng ICC, baka kasama po sa mga dadamputin. Ito yung kumbaga siguro isa rin sa mga yung bang parang pumasok lang sa isip ko na kaya siguro napilitan na si Sara Duterte na makipag-ayos kay Amy Marcos or kumbaga kausapin niya ito kasi 'di ba sabi ni Sara hindi siya mag-e-endorso. Sabi niya, no to Marcos. No more Marcos. Kumbaga, hindi na siya makikipagkaisa sa mga Marcos. Pero, di ba, pag uwi niya, galing dahig, nagulat tayo, ilang araw lang, meron na silang campaign ads ni Amy Marcos. So, baka ito po yung dahilan, kaya itong si Sara Duterte ay kinausap si Amy para nga naman doon sa Senado ay pitpitin etong mga tao na humuli kay Digong na may posibilidad na sila din ang uhuli kay Sara Duterte. Like General Torre, Marbil, John Vic Remulla, Boying Remulla. Diba? Yan ang mga posible na kapag lumabas po ang warrant of arrest ni Bato, ni Bongo, ni Albayalde, ni Danao at ni Sara Duterte, yan ang mga tao na yan ang kikilos at gagawa ng paghuli dito sa mga wanted sa ICC, magiging wanted sa ICC, 'di ba? Kaya eto siguro nga po, 'di ba? Talagang meron talagang kakaharapin ding kaso si Sara Duterte doon sa ICC dahil nga po sa kanyang nung siya ay mayor hindi naman po niya pinahinto ang Tokhang bagkus 'di ba? Ginamit nga nila 'yan. Tingin ko kumbaga kumbaga kung ano yung nasimula ni Digong, pinagputuloy lang ni Sara. 'Di ba dapat kung ayaw niya na merong mga ganong tokhangan, dapat pinatigil niya 'yon. At 'di ba, yung ibang approach, yung makataong approach, yung democratic approach sa issue ng pinagbabawal na pulburon ang ginawa nitong si Sara. Pero kung pinagpatuloy niya nga at meron ding mga EJK, posible nga po na madampot na si Sara Duterte, si Bato, si Bongo sa mga susunod po na panahon. Pakinggan muna natin itong report na ito at pagkumpirma ni Sara Duterte na siya ay nasa listahan at ang iba pa sa ICC. ICC ang ilang pag-uusap ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Sa isang ambush interview habang nangangampanya nitong weekend sa Carcar City, Cebu, sinabi ito ni VP Sara. Habang nasa Hague, Netherlands daw siya, nagtaka siya kung bakit pansamantalang nahinto ang pagbisita niya kay FPRRD sa detention. At nang payagan ulit, recorded na ang conversation nila ng kanyang ama. Lumagi sa Hague si VP ng halos isang buwan bago bumalik sa Pinas para mangampanya para sa PDP laban senatorial slate. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Tingin ni VP, akala raw ng ICC, nag-uusap silang mag-ama tungkol sa magiging strategy nila sa kaso. Bagamat di pa opisyal, may listahan na ng mga susunod na aarestuhin ng ICC ayon sa bise. Pero nasa malayo pa raw ang pangalan niya. Kasama raw sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde at mga dating Police General na sina Vicente Danao at Romeo Caramat Jr., mga kilala ring malapit sa dating Pangulo.
Para kay De La Rosa, Ayan o, antindi. Ha? Yan o, yung report. So, pag-amin ni Sara Duterte sa ambush interview diyan sa Cebu na meron na siya nakita. Ang sinasabi nga niya, kasi dun po sa ICC pala, may listahan eh. Kung sino yung nasa una, yun ang unang arestuhin sa list na nila. So, si Sara Duterte nasa bandang huli raw. Pero mas nauna yung si dating general, ngayon ay Senador Bato, Bato de la Rosa, Bongo, at yung pong tatlong general na nabanggit. So, ibig sabihin yan, marami pa hong kaganapan, marami pang mangyayari. Kasi pagka ho nasa listahan ng ICC, ayan po yung subject for, subject po yan for arrest warrant. At pag inilabas na ang warrant of arrest, yan ay gagamitin ng Interpol at muling makikipag-ugnayan sa Philippine government sa pag-aresto. So, kung sakali, itong mga senador na ito, yung mga kandidato at manalo, hindi ho sila makakawala. Pwede rin silang arestuhin. Yan po yung matindi. Kahit senador ka, pwede kang arestuhin. Okay? Kahit vice president, lalo na po yung mga retired general o active general. Kasi yung iba pala, yung isa dyan, si Danao, di ba si Danao, aktibo pang general, kung di akong kakamali. So, yung mga retired general o active general, ang pwedeng makasama pa. So, mabigat yan. Hindi ho yan biro. Ito pong sila Sara Duterte ay hindi po kumbaga wala assurance talaga from the Philippine government na hindi po sila kumbaga yung hindi isusuko. Talaga pong kapag po mayroon po talagang warrant of arrest na lumabas mula po sa ICC at inatasan na naman ng ICC ang Interpol, wala pong magagawa ang ating gobyerno kung hindi sumunod. Dahil tayo po ay nakikipagtulungan po sa Interpol. Tayo po ay kasapi ng Interpol. Meron pong Interpol headquarters sa Maynila. Kaya, di ba, medyo bad news to para kila Sara Duterte at sa mga DDS, sa mga supporter nila, pero yun po ang yun ang katotohanan. At yun po ang kumbaga realidad ng buhay ng mga politiko na ito. Meron silang kailangan pagbayaran doon sa ICC at isa pa po, mga Pilipino po ang nagkaso doon sa ICC, hindi po ibang lahi. Kumbaga, ang mga Pilipino po walang tiwala dito sa ating justice system, kaya po doon sila nagsampa ng demanda sa ICC. So, hindi natin masisisi o wala po tayo kumbaga magagawa kasi choice po yun ng mga biktima o mga naging biktima nitong napakatindi na utos ni Digong para makakota po ang mga PNP noong siya ang presidente. 'Di ba? Napakarami pong nangyaring EJK dahil po sa matinding utos ni Digong na yan. Kaya 'di ba? Yun yung kumbaga kailangan tanggapin nila Sara, nila Bato, Bongo. Wala silang makukuhang proteksyon mula sa ating gobyerno. At isa pa, kahit siguro magkakasundo ang mga Duterte at ang Marcos, walang magagawa din si PBBM kasi yung pong ICC ay inalisan natin, 'di ba? Kung hindi sana tayo umalis, baka si Digong nandito, baka si Sara, kung sakaling uhulihin, baka nandito din, baka hindi po basta-basta isusuko. 'Di ba? Baka hindi basta-basta madadala sa dahig. Mahihirapan ng ICC na kunin dito sa Pilipinas etong mga tao na ito. 'Di ba? Kahit na siguro hindi nagkasira-sira ang unit team, ang Inday Sara BBM na nabuo noong 2022 election, tingin ko ay madedelay lang ang pagpunta nila Sara o nila Digong doon sa dahig sa ICC, pero doon din papunte. Isusuko din sila or huhulihin din sila ng Interpol dito or huhulihin din sila ng ICC dito at wala pong magagawa ang gobyerno dahil tayo ay kasapi. Kung kasapi tayo, kung hindi man tayo kasapi, kahit na okay ang Marcos at Duterte, wala din magagawa si PBBM kundi kunwari pumunta na rito ang ICC or Interpol at dadamputin na si Sara, si Bongo at si Bato, wala rin tayo magagawa dahil tayo po ay nakikipagtulungan sa Interpol. So,
yun yung mga realidad na talagang dead end. Talagang dito natatapos ang kumbaga political career ng mga Duterte at ng mga kaalyado nito dahil posible na kung si Sara Duterte ay mahuli, paano pa siya makapagsisilbi as Vice President? 'Di ba? Kung si Bato naman at si Bongo ay manalo, 'di ba? Kung sakaling hulihin sila, dalhin sila dun sa dahig. 'Di ba? Hindi rin sila makakapag-serbisyo, hindi rin sila makakapagtrabaho dahil nga po sila ay mga pwedeng mahuli. At kapag nahuli ka na at nandoon ka na sa dahig, wala. Abogado mo lang ang makakausap mo. 'Di ba? Kaya yun na yun. Kumbaga, yun na yung pag nahuli si Bato, si Bongo at si Sara, yun na yun talagang, kung ngayon dapa na ang mga political career ng mga Duterte dahil nga nawala na ang kanilang ama, eto na yung kumbaga dapa, talagang lugmok. Yung lugmok na talaga. Kasi wala na. Kapag nahuli pa yan tatlong yan, sino matitira? Si Robin. Sino matitira? Si Jimmy Bondoc, si Ipe Salvador. Ay wala. Walang kakwenta-kwenta. So hindi yan fake news. Baka sabihin na naman ng mga followers nila, laging fake news o fake news. Aba, wala akong fake news dito dahil ako po ay mamamahayag. Membro ako ng traditional media. Hindi lang ho basta political vlogger tayo. Meron tayong pinanghuhugutan at meron tayong parinindigan sa pagbabalita. Hindi tayo katulad ng mga pure vlogger lang na posibleng may fake news. Posibleng nagpe-fake news sila. Pero ako hindi po. Kasi ako po ay traditional media. Okay? Ito pong full-time ako sa pagiging traditional media. Itong pagbablog ay ginagawa lang natin ito bilang political vlogger at nang makatulong tayo sa paghahatid po at pagbibigay ng opinion, analysis sa mga nangyari sa ating bansa. So yan po yung matindi. Hindi ito fake news galing mismo kay Sara Duterte. Hindi na niya na maitago, inamin na niya na siya kasama. Ano ito? Siya ba'y nagpapaawa, naghahanap ng suporta o kung ano? Pero ang ICC po hindi nakukuha sa drama, hindi nakukuha sa paawa. Kung ano ang dokumento ng ebidensya, complainant, ebidensya, testigo, yan ang pagbabasihan ng kaso. Katulad ng ginawa kay Duterte. May complainant, may kaso, inaresto at nakakulong ngayon sa ICC. Yan din ang mangyayari dito sa mga sinasabi ni Sarang kasama siya at iba pang mga personalidad dito sa ating bayan. Kasi sila ang mga Pilipino ang complainant dyan. So abangan kung kailan ba marami pang huhulihin si General Torre. Ay si General Torre mayroon 2 taon pa yatang term as PNP. Kasi sabi niya ay 54 years old na siya. Pagdating ng 56 years old ay mandatory retirement. Kaya lang kung i-extend ng presidente, halimbawa gawin siyang PNP chief, papalit kay Marbil na nagretiro na, na-extend lang hanggang June. After election, by June, opisaling bababa na sa pwesto si Marbil. Tapos na yung kanyang extension. Ay kung si ang tawag ito, si Torre ay gawin PNP chief, kahit na matapos yung kanyang 2 years na natitira pa, pag in-extend niya ng Pangulo, pwede. So, pwedeng under Duterte, under General Torre, ay pwede pa rin lumabas itong mga warrant of arrest na ito. Matagal yung 2 taon. So, hindi natin alam. Akin lang pinapaliwanag sa inyo, dahil kasi ang PNP ang talagang huhuli dyan kapag dumating na naman ang Interpol warrant of arrest. Kasi kung anong ginawa kay Duterte, yun ang gagawin ng Interpol. Yun ang gagawin ng Philippine Government under Republic Act 9851. So, ayan po. Hindi yan fake news. Pag-amin ni Sara, kung ano ang purpose ng kanyang pag-amin, nasa kanya na yan. Ang mahalaga ay ating ibinabalita at pinapaliwanag na kasama sila dyan sa crime against humanity. Na kahit anong gawin natin dyan, anong gawin ng mga taong ito, wala silang magagawa kapag dumating na ang warrant of arrest. Okay? Sige. So, sa atin pong palagay, ito pong si Bato de la Rosa, ang tingin ko, unang-una po, na huhulihin po ng ICC o ipapahuli ng ICC. Kasi nga po, kumbaga, nahuli na yung ulo, susunod na yung leeg, susunod na yung katawan. So, si PNP chief noon na si Bato de la Rosa, ang tingin ko po na susunod na huhulihin ni General Torre. Alam niyo, napakaganda niyan kung magiging PNP chief talaga si General Torre kasi nakita natin paninindigan nito, rule of law talaga ang pinapa-iral
Siguro, kaya din na pinapakasuhan si General Torre at pinapaimbestigahan, gustong kumbaga matakot, 'di ba? Matakot kay Amy sa mga Duterte dahil nga po kakasuhan na daw po ito nga si Torre, si Marbil, si Boying at si John Vic ng may magkakaso dahil nga daw po sa paghuli kay Digong at dinala po ito sa ICC. Baka kaya gusto nila na makasuhan itong mga apat na to na tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para kung sakaling may dumating na warrant of arrest, hindi na hulihin siguro. Pero tingin ko wala kasi kahit si General Torres sinasabi niya kung meron kayo reklamo, kasuhan niyo na lang ako 'Di ba? Sinabi niya yan doon sa Villamor Air Base at sa hearing sa Senado. Sinabi niya yan, kung meron kayo reklamo, kung meron kayo complaint, kung tingin niyo meron akong ginawang illegal, kasuhan niyo na lang ako. So eto na yon, kung matuloy yan, 'di ba? Sigurado naman ako na matagal din ng gulong niya, matagal yan, nako. Kaysa po maliwanag naman na puro pagsunod lamang sa batas at naayon lamang sa batas ang ginawang kilos ni General Torre. Kaya po kumbaga dinidikdik, iniipit at saka papahirapan ngayon nitong si Amy Marcos, itong apat na kumbaga nagsama-sama para maisakatuparan ang warrant of arrest ni Digong doon sa ICC. So, salamat kay Sir Mike Abe. Alam nyo, kaya ako sumusuporta kay Sir Mike Abe kasi wala po talagang fake news dito. Magandang reaksyonan ang kanyang mga balita kasi nakakasigurado tayo na napag-aralan niyang mabuti yan dahil siya nga po ay media. Hindi katulad ni Banat Bay, nakausap siya ni Attorney Claire Castro, ang kanyang lahat ng sinasabi ay base sa opinion lamang. Katulad nung katagang utos sa taas o siguradong may utos galing sa taas, yun pala'y opinion, hindi po yun facts. So si Banat Bay ay naging opinion bay. Yung banat niya, hindi po yun facts kung hindi opinion. So banat opinion bay. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog nito. Thank you Sir Mike Abe at maraming salamat din po sa ating mga manonood. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, bye-bye po.